Amen! Happy first anniversary, CK Cavite! Pakitingin po yung katabi niyo, sabihin mo, Happy Anniversary! Sa kabila naman po, Happy Anniversary! Woo! Sabi po sa salita ng Diyos, ako ay magpupuri sa inyo, aking Diyos at Hari. Pupurihin ko kayo magpakailanman, pupurihin ko kayo araw-araw, at ito'y gagawin ko magpakailanman. Kaya sabihin niyo po yung katabi mo, ngayong araw at magpakailanman, walang ibang pangalan ang itataas, kundi ang pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating Diyos at ang ating Hari. Woo! Atin po ipalakpak ang ating kamay. At tayo po ay magalak sa presensya ng Diyos. Kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. Woo! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Awitin po natin muli na may galak sa ating puso. O kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Kung kayo po ay naniniwala na masarap manatili sa presensya ng Diyos, awitin po natin. O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. Woo! Tayo na sama-sama at alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Oh Jesus, isang Diyos, Jesucristo. Palakpak po natin ating kamay. Awitin po natin. Pumalakpak, umindak, lumundak, humiyaw at humiyaw. Pumalakpak, umindak, lumundak,
alay na. Awitin po natin. Tayo na sama-sama sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Su Kristo. Kaya sa presensya ng Diyos, patuloy tayong papalakpak, pumalakpak, naman po, at umindag, lumundag, lumundag, at humiyaw, pumalakpak, umindag, lumundag po tayo, lumundag, at humiyaw. Ama, thank you, Jesus. Patuloy po nating sumigaw sa galak. Sumigaw sa galak. Come on, put your hands up. Kapag sinabi ko pong sumigaw, lahat po nang magsasabi ay, woo! Kapag namang sa galak, yeah! Amen? Let's go! Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagal. Sumigaw! Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalak. Sumigaw, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na awitin po natin. Ibigay, purihin siya, awitan siya, matin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Woo! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Oh, Jesus. Wala pong ibang pangalan ang aming itataas at patuloy na pupurihin, dadakilain, kundi ang pangalan mo lamang, O Jesus. Dahil wala ka pong katulad, Panginoon. There's no other God besides you, and there is none like you. Lahat po kami andito dahil po gusto po namin kayong katagpuin, Panginoon. Andito po kami, naalay po namin ang aming puso, ang aming buhay, at patuloy ka po naming sinasamba, at patuloy po naming idinideklara po na ikaw po ang aming Diyos. Ikaw po ang aming Diyos. At wala ka pong katulad. Atin pong itaas ang ating kamay. Lord Jesus.
dear God. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang dakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. O Diyos, Ikaw ang tunay, Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo na Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang
Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo na ikaw lamang, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pari po bang awitin natin? Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Awitan po natin ang ating Diyos. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, oh wala, oh Diyos, papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. O Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, wala kang katulad. Ikaw lamang ang Diyos at wala nang iba. Wala kang katulad. Walang katulad ang pag-ibig mo, walang katulad ang kapangyarihan mo. Wala kang katulad, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na banal. Salamat sa iyong presensya sa lugar na ito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong linisin ang aming mga puso at patuloy kang kumilos sa lugar na ito. Lord, thank you that our hearts are full of gratitude for this first year anniversary of CK Cavite. Lord, thank you for an open heaven in this place. Continue to touch our hearts. Do signs, wonders, and miracles in this place, Lord. And the greatest miracle, oh God, is transformation of our lives. Thank you, Lord, because we know that you are in control of this place. You are in control of our hearts, of our minds, and you are in control of everything, oh God. Lord, after hearing your words, we will never be the same again. So anoint your words, oh God, that will be implanted in our hearts. Panginoon, ang iyong salita ay buhay, natitimo sa aming mga puso na magbabago sa amin. Salamat, Lord, dahil ang
ang salita mo, ang patuloy na kikilos para magkaroon po ng prutas ito. Fruits, O God, the fruit of the Spirit, the fruit, O Lord God, na kung saan po ay araw-araw sa aming mga buhay ay mararanasan po namin ang pagmamahal mo. Mararanasan namin ang presensya mo. Mararanasan ka namin, Panginoon, dahil sa iyong banal na Espiritu. So Lord, anoint mo yung servant mo. Anoint us, O God. Anoint Pastor Carlos and anoint me, your servant. For we know, apart from you, we can do nothing. So Father, we thank you. You have anointed our hearts already. So Lord, we bring back to you the praises, all the adoration, all the thanksgiving in the mighty name of Jesus. Come on, give him the best clap of praise. Bigyan niyo po ng pinakamalakas na palakpak. Yung best po, yung best. Woo! Praise the Lord. You may be seated in the presence of the Lord. Magandang umaga po, magandang araw sa inyong lahat. So happy anniversary po sa atin pong CK, okay, Cavite. Praise the Lord. So, ngayon po, tanungin mo nga po yung katabi ninyo kung handa na siya na makinig ng salita ni Lord. Amen. Okay. So, without much ado po, all the way from Israel and CK Israel, siya po ang magdadala ng salita ni Lord. Meron po siyang word of encouragement. Ang atin pong pastor, si Pastor Carlos Moncada Jr. In the book of Acts chapter 2, verse 17, "And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams." Tunay mga kapatid, na sa pag-celebrate natin ng ating first anniversary, ay magkaroon tayo ng bukas na puso para tanggapin ang ipinangako ng ating Panginoon na sa mga huling araw ay ibubuhos niya ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao. At mga kapatid, ang inyong lugar dyan sa Cavite ay napakalaki ng bahagi para sa pag-move ng Holy Spirit sa buong bansa. Dahil dyan sa Cavite, dineklara ang kalayaan para sa ating inang bayan. Maraming daang taon na ang nakakaraan. At ito ang sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17. "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." Kung paano noon, maraming daang taon na nakakaraan ay diniklara ang kalayaan dyan sa Cavite, sa ngayon naman, ang kalangitan ang siyang nagdideklara na ang kalayaan ay gusto ni God ibuhos dyan sa Cavite at sa bawat isa na sa ngayon ay may bahagi sa first anniversary celebration na ito ng CK Cavite. Mga kapatid, ang nais ng Panginoon na kung saan nasaan ang kanyang Espiritu ay merong kalayaan. Kalayaan sa 3 K. Unang K, kasalanan. Dahil ang kasalanan ang gumagapos sa buong sangkatauhan, kaya may mga kaguluhan sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang bahagi ng ating bayan. At kasalanan ang siyang gumigiba ng maraming buhay. At pangalawa, ang nais ng Lord, magkaroon tayo ng kalayaan mula sa kahirapan. Hindi kalooban ng Panginoon na maghirap ang bawat isa. Ang nais ni Lord ay pagpalain ang bawat isa. Yun ang sabi ni Lord Jesus, "I have come to give life and for you to have it abundantly." Magkaroon ng kasaganaan ang buhay, pero ang kaaway ng Diyos, ang kadiliman, ang siyang author ng kahirapan. Ninanakawan niya ang bawat isa para hindi tayo mapagpala. Pero nais ni Lord, magkaroon ka ng kalayaan. At pangatlong K ay walang iba kundi karamdaman. Dahil ang mga karamdaman sa ating katawan, ito ang gumigiba sa ating future. Hindi na makapagtrabaho, hindi na makapag-aral, hindi na maayos ang ating pamumuhay pag merong karamdaman. Pero ang sabi ng Panginoon, in the last days, He will pour out His Spirit
on all people sa mga huling araw. At ngayon na nga ang mga huling araw kung saan tayo nabubuhay, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu. At ang sabi ng 2 Corinthians 3:17, binasa natin kanina, ang Espiritu ay ang Panginoon. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, merong kalayaan. Kaya naman mga kapatid, sa araw na ito, tanggapin natin ang kalayaan na nagmumula sa kalangitan. And as we celebrate our first anniversary, let Christ be first. Dahil ang Lord Jesus ang pumarito mula sa kalangitan, at pag si Jesus ay nasa puso natin, ang Espiritu niya mananahan sa atin, at kung nasaan si Lord, may kalayaan. Merry Christmas and a blessed first anniversary, si Kians in Cavite. Amen! Sino po ang ready na para sa kalayaan? Kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa kahirapan, sa sakit karamdaman. Praise the Lord po. So, habang pinapakinggan ko po ito, alam ko po na si Lord po ay nangungusap sa atin. Lahat po tayo, minsan may pinagdadaanan. Amen. Napakaganda po ng ating anniversary team na nagsasabing Great Harvest. Okay? So, mag-share lang po ako, which is I believe po na puno na po kayo. Doon pa lang sa sinabi ni Pastor Carlos na gusto nyo ng kalayaan talaga. Kalayaan sa kasalanan. Gusto lahat ay makalaya doon sa pagkakagapos ng kasalanan. Di po ba? Amen? Ang kasalanan po, parang masarap. Kasi yun ang nilalagay ng demonyo sa isip at puso natin. Parang masarap. Pero pagkatapos nun, makikita mo na nakakulong ka na sa kasalanan. Nahihirapan ka nang makalaya dito at wala ka ng peace. Wala ka ng kapayapaan. Okay? So, mag-share lamang po ako, saglit lamang po. Sabi po dito sa Matthew 9:35-38, sabi po dito, and Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. Verse 36, when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. So, bless the Lord for the reading of his word. Alam niyo po, kami po ay galing pa ng Cebu. At kami po ay napaka-excited nung kami po ay pumunta dito. Yung pong nagsasalita kanina dito na nagpo-podcast ay nagaling din po ng Cebu. CPA po yan at nag-a-attorney na. Malapit na po siyang matapos sa kanyang pagka-attorney. At yung nagpakanta po kanina dito ay isa po sa mga disciple din namin sa Cebu na nagpapastor na po dito dahil po ang aking kapatid na si Ate Emmy ang nag-umpisa dito ay humingi na talaga ng makakatulong sa kanya. Dahil dumadami na daw po kayo. Amen? Praise God. Palakpakan nga po natin si Lord at sabihin niyo po sa iyong katabi, congratulations, dumadami na tayo. Amen. So, and yung aking anak po, si Joshua, andyan po, nag-drums siya, nag-keyboard siya kanina. And yung kanya pong fiancé, si Rain. Ayan po, ayun si Rain, yung nakaputi. Ayan po ang aking magiging daughter-in-law. Okay, lapit na rin po yung kasal nila. So, praise God po dahil itong sinasabi po dito na si Lord po nakita niya yung tao, yung mga tao na katulad dito na napakadami. At sabi po ng Bible ay medyo nagkaroon daw po ng awa, habag ang Panginoon sa mga tao. Sabihin mo sa iyong katabi na hahabag si Lord sa buhay natin. Amen? Sino po yung gusto ng habag ni Lord? Amen ba? Alam niyo po, maraming tao, ang gusto kahabagan ng tao. Kaya para silang nanlilimo, sige na, parang awa mo na. No, bigyan mo naman ako, utang naman, di ba? Yung bang grabing nagpapaawa sa mga tao. Pero alam niyo po, minsan hindi natin kailangan ang awa ng tao. Ang kailangan natin ay ang habag ng Diyos. Ang awa ng Diyos. Pagka po ang habag ng Diyos nasa sa atin, tunay nga po na makapangyarihan ng Panginoon at kaya po niyang
hipuin ang mga tao, i-touch ang mga tao para po maawa sa atin or tumulong sa atin. Okay, so praise God po dahil alam ko po na excited na po kayo sa signs, wonders, and miracles ni Lord. Amen? Amen. So alam niyo po, dito po nakita ni Lord na kahabag-habag yung mga tao. At sabi po ni Lord na napakadaming harvest, maraming ani. Sino po ang farmer dito? Kami po ay lumaki ng mga farmers din, ang aming mga magulang, at the same time po ay mga business people po kami. Ang pinakamasaya po na season ng mga farmers ay pagka nagtag-ani na. Tama po ba? Amen. Do ang tag-ani po, bagamat masaya, pero alam din natin na hindi madali. Kasi talagang totoo ang magtanim ay di biro, ganun din po ang mag-ani ay di biro. Meron din pong sakripisyo, may hirap din po, di ba? Ayun ba? Nakaranas na po kayo doon? So, lahat po ay may hirap. At sa ngayon po, ang sinasabi ni Lord, ang dami daw po ani. Pero sabi ni Lord, kukunti lamang po yung mga nag-aani. Kaya sabi ni Lord na, hingin natin kay Lord na Diyos ng tag-ani, na siya ang magpadala ng mga laborers, ng mga mag-aani para anihin ang mga ito. Kaya we are believing po na tayong lahat inani ni Lord. At si Lord po ay nag-aani pa rin, kaya naman tutulungan po natin yung mga nag-aani para po sila din ay maka-harvest. Ano po yung harvest na to? Hindi po ito tungkol sa bigas, ano ba yun? Palay, vegetables, di ba? Pero ang sarap pong mag-ani. Amen ba? Pero ito pong una, ito po yung mga tao na ready na makinig ng salita ng Lord. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ready ka na ba na makinig ng salita ni Lord? Amen. So people who are ready to listen to the gospel. Yun pong meron ka bang hunger and thirst? Yung uhaw na uhaw ka, maghahanap ka talaga ng gawain na kung saan po ay pinipreach ang gospel. Tinuturo ang salita ng Panginoon. Na naniniwala po ako na andito kayo dahil uhaw na uhaw po kayo sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. Yung iba po, maraming gifts dito. Punta tayo kasi magpaparaffle daw si Mami Emmy. Di ba? Pero I do believe po na habang andito po tayo, mararamdaman po natin ang salita ng Panginoon na yun pala ang mas kailangan natin. Amen? Alam niyo po nung bago ang CK, yung mga estudyante po ni Pastor Carlos, yun po ang ini-invite niya na pagka po in-invite niya, sinasabi po niya na doon kayo sa kantin, magpapakain kami. No, may merienda lang kami. Yun. Kaya dumadating po yung mga tao. Nung una po, yun lamang po yung isipan nila, napapakainin sila or bibigyan sila ni Sir Carlos ng pamasahe. Pero nung nakikinig na po sila ng salita ng Panginoon, naramdaman nila na ito pala ang mas higit na kailangan nila, ang salita ng Panginoon. Kaya sabihin nyo nga po sa iyong katabi, congratulations dahil andito ka para sa salita ni Lord. Amen po ba? Amen. Kaya sabi po dito, and Jesus went through all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom. Kaya habang po nagsishare ang Panginoon, alam niya na ito yung mga harvest. Ito na yung mga tao na magkakaroon ng uhaw sa salita ko. Kaya po, pagka nagkaroon po ng outpouring, yun pong sabi ni Pastor Carlos, magkakaroon po ng outpouring of the Spirit. Isa po talaga na manifestation nito, na resulta nito ay ang salita ng Panginoon. At ito po ay ang great harvest. Kaya po hindi pwedeng nag-great harvest po ng mga tao na walang salita ang Lord. Kasi hindi po nabubuhay lang ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita po ng Panginoon. Amen? Tanungin mo nga sa iyong katabi, uhaw ka ba sa salita ng Diyos? Nagugutom ka ba sa salita ng Diyos? Yan po ang pagkain ng Espiritu natin. Kaya pagka po nag-pour out si Lord ng kanyang Espiritu, talaga pong great harvest. At pagka may great harvest po, nagkakaroon po ng uhaw sa salita ng Panginoon. Gutom sa salita ng Panginoon. Kaya, pangalawa po,
when you hear the gospel, pagka po narinig mo ang salita ng Panginoon, yun po ang maglilid sa iyo sa repentance. Sabihin nga po natin lahat, repentance. Yan po, ang ibig pong sabihin nito ay pagsisisi ng kasalanan. Ibig pong sabihin nito ay change of mind. Alam niyo po, maraming nagsisisi na, Lord, patawarin mo ko. Woo! Hindi ko na po uulitin. Pagkatapos po, inuulit-ulit, di ba? Hindi po yun ang repentance. Alam niyo po, kahit po isang timba ang luha ninyo, isang timba ang uhog ninyo, wala po yan kung hindi kayo magbabago. Yes po, umiiyak tayo dahil po sa nakukonvict tayo sa salita ng Panginoon. Pero pagkatapos po nun, alam natin ang repentance ay pagbabago. Sabihin mo nga sa iyong katabi, gusto ko nang magbago. Amen. Kaya sabi po ng Matthew 3 verse 8, bear fruits worthy of repentance. Ibig sabihin po nito, proseso ang repentance. Ang ibig pong sabihin nito, pagkatapos po natin mag-pray, humihingi ng tawad kay Lord, umiiyak po tayo, ang dami nating uhog, ang daming luha, di ba? Bumabaha daw ng luha. Okay? Pero ang gusto po ni Lord is makita niya yung pagbabago ng isip natin. Na alam natin, ang kasalanan ay hindi po maganda sa harapan ni Lord. Pangit. Sabihin mo sa iyong katabi, pangit ang kasalanan. Amen? Pangit po ang kasalanan kay Lord. Ugly. Napaka-ugly at napakadumi kay Lord ang kasalanan. Ito po ay ang pagbabago ng direksyon. Amen? Kaya kung dito ang direksyon mo, no, pagka Saturday, punta tayo doon, inom tayo. Oo, kaya naman nagsugalan tayo. Diba? Hindi po ito, ito po ay katotohanan ng fact po ng mundo. Amen? Na yung mga tao gusto sa kasalanan. Pero alam nyo po, ang repentance po ay change of direction, change of character, change of habits. Kaya po, yung ating pong repentance ay para pong tree na pagka po ito'y tumubo ay hindi po overnight na meron na kaagad prutas. Sino po hanggang ngayon, umiiyak kayo dahil sa mga kasalanan. Pero every Saturday, nandoon kayo sa service. Diba? Kasi po ang repentance ay isang process. Sabi niyo nga po sa iyong katabi, proseso. Amen. Hindi po overnight. Kaya a Christian does not fully repent overnight po. It is a lifelong process of making changes. And over time, we will produce the fruit of the Spirit more consistently than the works of the flesh. Kaya po, pagka nag-repent po tayo, alam natin, hindi po by might nor by power. Hindi po madaling mag-change. Totoo po yan. Pero, pagka ang salita ni Lord pumapasok sa puso natin, yan po ay espiritu. Nagbabago sa atin. Naglilinis sa atin. Pumupukpok sa atin. Nagiging salamin po natin ng salita ni Lord. Kaya nagre-repent po tayo. Amen? Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi overnight ang pagbabago. Huwag kang mag-alala. Amen? Kasi maraming, ayoko na kasi hindi pa rin ako nagbabago. Hindi po overnight ang pagbabago. Si Lord po, yes po, ngayon merong pong bagay na nabago sa'yo. Pero marami pa rin pong dapat baguhin sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi, marami pa rin dapat baguhin sa akin. Amen. At hindi po overnight yun. Amen ba? Kaya katulad po ng sinasabi ko sa inyo na siguro pagka nag-away-away kayo 100 times a day. Ay, 100 times a day. 100 times a year. Di ba? Hanggang sa naging 50 na lang, hanggang sa naging 30 na lang, hanggang sa isang beses na lang sa isang taon. Amen ba? Amen. Kaya yun po ang pagbabago ng Panginoon sa buhay natin. Hindi po overnight. But there are times na mag-struggle po tayo na hindi pa rin ako nababago. Bakit kaya ganito? Pero yan po ang isang tree. Hindi kaagad siya nagiging fruitful. Marami pa rin pong dapat na gawin sa Kanya. Kaya dapat po i-cultivate po natin yung heart natin.
at i-ask natin kay Lord na, Lord, patuloy mo akong baguhin. Amen? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, walang imposible kay Lord. Kaya kanyang baguhin. Amen. So it's basic. Meaning po nito is change of mind. Kaya once po na ang isang tao nakapakinig ng salita ng Panginoon, nakukonvict po siya. Kasi alam niya na meron siyang ginawang mali. Kaya naman, ito din po ay iiiyak natin na baguhin tayo ni Lord. Si Lord lang po ang may kapangyarihan para magbago sa atin, pero kailangan po natin makipag-cooperate. Sabi niyo nga po sa iyong katabi, mag-cooperate ka kay Lord para magbago ka. Amen. So, yan po yun. So, the fruit of repentance are visible actions, often called works that show that a person has indeed changed. Kaya po yung ginagawa ni Lord inside, magkakaroon po yun ng manifestation sa labas. Kaya makikita mo na, uy, iba na talaga tong kapatid ko na ito. Hindi na siya suplada. Di ba? Uy, hindi na siya palaging nagmumura. Di ba? Dati-dati, 100 times nagmumura. Ngayon, minsan na lang. At ngayon nga, wala na. Di ba? Amen ba? Amen? Praise God. Sabihin mo sa iyong katabi, naniniwala akong magbabago ka. Sige po, sabihin niyo sa iyong katabi, maniniwala akong magbabago ka. Okay. Number 3 po, those who are ready to be healed by the Lord. Kaya yun pong sabi ni Pastor kanina, kalayaan sa mga sakit at karamdaman. Okay? Kaya healing, sabi ng Bible, healing every disease and every affliction. Kaya si Lord po, humayo siya at nag-heal siya ng mga may sakit. Amen. So alam ko po na pagka tayo nagkakaedad, medyo nakakaramdam na rin po tayo ng mga sakit karamdaman. Di po ba? Okay. Ako po nung bata ako, wala akong pakialam sa sakit at karamdaman. Kahit po may lagnat ako, wala akong pake. Pero ngayon, na medyo nagkakaedad na, mas kinakailangan ko po ang healing ni Lord. Marami po akong napagdaanan, nagkaroon po ako ng cyst dito. At every time po na nag-worship ako kay Lord, nililay hands ko yon hanggang sa nawala na po yon. Tapos po, ako po ay nagkaroon ng sakit na abnormal cells. Nasabi po ng doktor, anytime, magiging cancer cell yan. Pero sa grasya po ni Lord, hinil po ako ni God. Kaya ngayon po, malaya na po ako. No? Way back last year po, nagkaroon po ako daw ng mild stroke. And wala kang makikita na parang abnormal sa akin, pero alam ko po na may problema na yung mata ko. At sabi po ng doktor sa akin, every month pumunta ka dito, i-injectionan natin yung mata mo. Sabi ko po sa pero sabi po ng doktor na, alam mo, hindi garantisado na pagka natapos na yung 3 sessions ng mata mo ay babalik yan. Sabi ko, anong gagawin natin pagka hindi pa rin? Pupunta tayo sa next level. So sabi ko, magkano po yung next level? Sabi po niya, every injection, 50,000 pesos. Sabi ko po, 15,000 po. Sabi niya po, hindi po, 50,000 pesos kada injection. Okay. Hindi po ako nagulat. Kasi sabi ko po, tama na yung 3 injection, resurrection day na yon. I-heal na ako ni Lord. And after 3 consecutive months po, the Lord had really healed me sa aking mata. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ngayon po, parang mas malinaw pa minsan yung right ko kaysa yung nasa left ko. Kaya makita nyo po, dati-dati medyo chubby-chubby po ako. Ngayon po, hindi na po ako kumakain ng kanin. Hindi na po ako kumakain ng pansit. Pakonti-konti na lamang po. Alam niyo po kano kinakain ko? Puro karne at taba. Ha? Ganun ba yun? Opo, ganun lang po yun. Okay. Pero I'm not telling you for that you do that. But if you do that, huwag po kayong kumain ng any carbs. Lahat ng carbs, huwag niyong kainin. Pwede kayong kumain ng kahit anong karne, kahit anong taba. Basta huwag lang carbs. Yan lang po yung ginawa ko. And sabi po ng doktor, sige, pumunta ka dito every 2 months para i-check up yan. After that po, sabi nila, sige, punta ka dito every quarter na lang. Last time po, sabi niya, every 6 months na lang ka pumunta dito. Okay? Kasi nakita po nila na mabilis po yung recovery ng aking eyes. Amen? Palakpakan po natin si Lord.
Amen. Wala na rin po yung, yung pong enlargement of the heart ko. At saka hinil na rin po ni Lord yung diabetes. Kasi meron na rin po, mataas na rin po yung aking sugar. At ano pa ba ang hinil ni Lord sa akin? Yung pong kidney ko. Yung pong kidney ko. Pagka daw po yung kidney mo ay mahina, humihina po ang heart mo. Kaya pagka humihina ang heart mo, naapektuhan po yung blood pressure mo. Kaya po, iingatan nyo po yung kidney ninyo. Amen? Alam nyo po, that speaks about yung pagsasala. Huwag nyo lahat tanggapin. Maging yung mga salita ng tao, masakit minsan yung salita ng tao. Pagka ang news, pinayagan mo na mag-penetrate sa mind and heart mo, after that, high blood ka na. Di ba? Kaya kailangan po natin ang salita ni Lord. Because the Lord says, I sent my words and healed your disease. So, the other day po, andito naman po yung mga family ng ating brothers sa Israel, si Brother June, sina Ma'am Dina. Meron din pong taga Sike Israel na yung nanay niya nasa hospital, nasa St. Luke's. At ako lang po mag-isa doon, kaya pumunta po ako dahil malapit lang po sa immersion yon. Pinag-pray ko po siya, tuwang-tuwa po siya. Sabi po niya na, sabi ko, Pastora, ayaw kong mag-Christmas dito, kaya yun din ang sabi ko sa doktor, sabi niya ganon. Opo, hindi po kayo magki-Christmas dito sa hospital, sabi ko po sa kanya. Magpipray po tayo at talaga pong manampalataya po tayo sa healing ng Panginoon. At kahapon po, lumabas na. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Glory to God in the highest. Okay? Kaya si Lord po, pagka po nag-pour out ng Spirit niya at harvest time niya, grabe po ang healing. Amen ba? Grabe po ang healing. Ano man po yan. Kayang-kaya pong i-ano ni Lord. Ang disease po, nag-speak sa physical po natin na sickness and problems. Ang afflictions po, nag-speak po doon sa hindi lang physical problems. Pero minsan, afflicted po yung ating emotion, yung ating intellectual, yung ating spirito, yung ating soul, at minsan po yung ating finances. Di ba? Pero sabihin mo sa iyong katabi, i-heal ni Lord yung finances mo. Amen? Amen? Sige po, i-confess nyo po, i-heal ni Lord ang aking finances. Amen? So, hindi po lang si Lord nag-heal sa ating soul at saka ating espiritu, pati po yung ating mga finances. At marami pa pong bagay na i-heal si Lord. At last na po, those who are ready to be recipients of God's compassion. Kaya yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina, kailangan natin ang habag ni Lord. Yung iba, kung akala mo kung sinong, yung bang humihingi ng habag sa mga tao. No? Habagan mo naman ako, maawa ka naman sa akin. We don't need that. Pagka si Lord nahabag sa atin, kaya niyang mag-touch ng kahit sino man. Kaya niyang i-provide ang lahat ng ating pangangailangan. Bakit po? Kailangan lang ho natin i-acknowledge kay Lord na helpless tayo. Kailangan lamang po natin ihingi kay Lord yung mga bagay po na dapat natin hingin. Pagka nahaharas tayo ng kaaway, si Lord po, kaya niya tayong kahabagan. Amen ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang iiyak-iyak dyan. Amen? Umiyak ka lang kay Lord. Amen ba? Para ba kung nanglilimos na tayo, hindi mo man lang ako kakahabagan. Ano ngayon? Si Lord lang po ang iiyakan natin. Dahil siya lamang po talaga ang mahabagin. Iisa lang ang ating Diyos. Mahabagin siyang Diyos. Amen? Amen. Praise God. So, tayo pong lahat, alam ko na nangangailangan po tayo. At wala pong imposible sa Lord. Kaya yan po ang harvest ng Panginoon. Pagka tayo po'y nagkaroon na ng uhaw sa salita niya, nagkaroon ng healing sa bawat aspeto ng buhay natin, ando doon po na alam natin yung habag ni Lord, andyan na, di po ba? Kaya, harvest time. Amen? Are you ready for signs and wonders of the Lord this day? Woo! Kalayaan! Amen! Yan po ang mga taga-Cavite. May kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa kapighatian, sa kahirapan, sa sakit at karamdaman. Yun pong gagawin ni Lord sa araw na ito. Let's all stand
Aawitan po natin si Lord dahil po pagka inawitan natin si Lord, tunay nga po na ipapakita niya, i-display niya yung power niya sa buhay natin. Kaya ano man po ang pangangailangan natin, iiyak lang po natin sa Lord. Amen. Praise God. Praise the Lord. Pwedeng kanday natin yung Ikaw Lamang, Key of G. Isa po to sa paborito kong kanta. Kasi yung habag po ni Lord talaga, yung bang parang si Lord namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Amen? Minsan di ako makapaniwala na si Lord maglalaan ng ganung heart para sa bawat isa. Samantalang hindi ho tayo karapat-dapat sa habag ng Panginoon. Dahil makasalanan po tayo. Pero alam niyo po kung bakit namatay si Lord sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan natin? Naniniwala po siya na kaya niya tayong baguhin. At tayo po ay gusto ring magbago. Kasi naniniwala si Lord sa inyo. Naniniwala po siya sa atin. Minsan po yung mga tao, wala na pong tiwala sa atin. Parang hindi ka na talaga magbabago. No? Pero si Lord hanggang ngayon, may tiwala pa rin siya na pwede tayong magbago. At pwede niya tayong magamit para sa kanyang harvest. Para maraming mga tao ang makakilala sa kanya. Kaya si Lord po maghihil sa atin sa araw na ito. Dahil naniniwala po siya na pagkahinil niya tayo din po ay gagamitin niya para maghil sa ibang tao. Si Lord po sa araw na ito ay palalayain niya tayo. Dahil pagka lumaya po tayo sa kasalanan, sa karamdaman, sa kapighatian, sa kahirapan, tayo din po ay gagamitin ni Lord para mag-heal sa ibang tao, para palayain din sila. Yan po ang CK Cavite. Amen to that? Amen. Taas po natin ang ating kamay. At pwede pong sabihin natin lahat kay Lord, na mula sa puso natin, tayo po ay magsisisi sa ating mga kasalanan. Kung ito man po ay matagal mo na nagagawa, at palagi kang kinakausap ni Lord, every time na nag-speak si Lord sa'yo, binabaliwala mo. Pero ngayong araw pong ito po yung panahon na bukas mo yung puso mo para makita mo yung habag ni Lord na nahahabag siya sa'yo. Gusto kanyang palayain sa kahirapan. Gusto kanyang palayain sa sakit karamdaman. Gusto kanyang palayain sa kasalanan. Kaya mula sa ating puso, sabihin po natin kay Lord, Lord Jesus, maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. Pumunta ka sa krus ng Kalbaryo, namatay ka para sa aking kasalanan. Ikaw ang nagbayad ng lahat ng aking pagkukulang, pagkakasala, pagkakautang. Patawarin mo ako. Ako po'y makasalanan. Linisin mo ang puso ko. Pinapapasok kita sa aking puso. Ikaw ng aking Diyos, Panginoon, Ama ng aking buhay. Panginoon, maraming salamat dahil ako ay malaya na sa kasalanan, malaya na sa kahirapan, malaya na sa sakit karamdaman. Thank you, Lord, sa araw na ito, itong regalo na tinatanggap ko mula sa inyo. Gamitin niyo rin po ako para mag-heal at magpalaya sa mga tao. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko, minsan pa, O Diyos, sa kabutihan mo,
ako'y naririto upang magpuri sa iyo, upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Aalay ko, ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. Maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Minsan pa po, O Diyos, sa kabutihan mo. O Diyos, sa kabutihan mo. Ako'y naririto upang magpuri sa iyo, upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Come on, surrender your life to Jesus. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibigo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti. Minsan pa, ikaw lamang ang nagtiwala. Ikaw lamang ang nagtiwala sa. O Diyos, di kita bibiguin. Di kita bibigyan. Ikaw lamang ang nagtiwala. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita minsan pa, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, with all your heart, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibigo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man,
walang katulad. Siya pong magpapalaya sa inyo. Kaya kung may sakit at karamdaman po kayo, itaas nyo lang po ang inyong kamay. At kung gusto nyo po na magpa-pray, pwede po kayong pumunta dito sa harapan. And I will pray for you. Alam nyo po, si Lord, He is really the great healer. Siya pong nag-heal sa akin. Yan pong alam ko. Kung kailangan nyo pong makalaya sa kasalanan, sa sakit, karamdaman, pwede po kayong mag-forward and we will pray for you. Sige po, wag po kayong mahiya. You can come. Wag po kayong mahiya sa anuman pong problema ninyo. Meron kayong anumang problema, anuman pong sakit, karamdaman, cancer, problema nyo sa kidney, problema nyo sa katawan, problema nyo po sa tiyan, sa ulo, problema nyo po sa sakit, karamdaman, maging po anuman pong kasalanan, kung kailangan nyong lumaya, dahil iniiyak nyo, Lord, tulungan mo po ako. Ayoko na sa vision na ito. Ngayong araw din pong ito, the Lord will set you free. Palalayain ka ni Lord. As soon as you lift up your hand to the Lord, just call upon the Lord. And I agree with your prayer, and I agree with your faith. Now, we have this corporate faith. Right now, receive your healing. I rebuke any sickness. I rebuke any disease by the power of the blood of Jesus. In the name of Jesus. Yes, by the power of the Holy Spirit. The same Spirit that resurrected Jesus from the dead is now quickening your mortal body. Ang Holy Spirit ay nandito. Pinapalaya ka niya sa sakit at karamdaman. Pwede nyo pong ipatong yung kamay ninyo kung saan yung sakit, karamdaman ninyo. Sa ulo po ninyo, sa katawan, sa puso, sa kidney. Saan man po to sa tiyan. Yes, in the name of Jesus, I rebuke any sickness. I rebuke any disease. By the power of the blood of Jesus, high blood pressure, kidney troubles, I rebuke you in Jesus' mighty name. Kidney problems, I rebuke that spirit in Jesus' mighty name. Ano mang sakit sa puso, by the power of the blood of Jesus, cancer, by the power of the blood of Jesus, yes, in Jesus' mighty name, or any AIDS, any HIV, I rebuke that spirit, I rebuke that sickness, I approach you by the power of the blood of Jesus, in Jesus' mighty name. Oh, the blood of Jesus is now flowing in your body, from the crown of your head down to the soles of your feet, because the Lord has compassion in your life. Right now, the Lord is healing you. Receive your healing. Do not doubt. Do not process. Yes, the Lord is healing you. Receive that healing. Receive that deliverance. In Jesus' name. In the name of Jesus. Kung gusto mong makalaya sa anumang kahirapan, financial, emotional, yes, in Jesus' name, receive your healing. Receive your healing. You are set free. Yes, in Jesus' name, tanggapin mo ang kalayaan mo. Pinapalaya ka ni Lord sa anumang kahirapan sa finances, sa anumang kahirapan sa buhay, sa anumang difficult na situation mo, o anumang sakit sa puso mo, anumang dinaramdam mo sa puso mo, anumang kailangan mo sa puso mo na pag-heal ni Lord. Now receive it. Receive it in Jesus' mighty name. If you are wounded, nasaktan yung puso mo dahil sa mga sinabi sa'yo, dahil sa ginawa sa'yo, that you are being humiliated. Now the Lord is touching your heart. The Lord is touching your heart. He's healing your heart right now. He's healing you emotionally. He's healing your soul and your spirit in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayun din, Panginoon, maraming salamat sa kalayaan, sa anumang pangit na ugali, sa kasalanan. Salamat, Lord. I rebuke anumang spirito ng kasalanan, immorality, vices, nicotine, smoking, drunkenness, addiction sa anumang hindi maganda. I rebuke that by the power of the blood of Jesus. In Jesus' name. And right now, Lord, I let loose your power. I let loose your healing, oh God. I let loose your deliverance. You are free indeed. Receive that freedom. Receive that freedom. Pinalaya ka na ni Lord. Pinalaya ka na sa hirap, sa sakit, karamdaman. Pinalaya ka na niya. Yes, in Jesus' name. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Let your spirit flow. I know this is your harvest. Let there be, God, a heart that thirsts for your presence,
and that hungers, Lord, for your word. Yun pong kauhawan at kagutuman sa iyong salita. Panginoon, ilagay mo po sa aming mga puso. In the name of Jesus. At gayon din, Lord, araw-araw magpapabago kami sa inyo. Araw-araw magre-repent kami. Dahil tunay nga pong gusto mong palayain ang mga anak mo at gusto mo silang gamitin. Kaya Lord, salamat po. At kung gusto nyo pong magpagamit kay Lord, patuloy nyo pong itaas ang inyong kamay. And right now, receive your anointing. Receive your anointing. Thank you, Lord, for anointing your people to win people to you, Lord, so that they can help people find their way back to you, Lord, so that they can win souls and make disciples. Salamat, Lord, sa anointing. I release it by the power of the blood of Jesus and in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Thank you, God. Salamat po. Panginoon, maging po anuman pa po ang mga iniiyak nila sa inyo at pangangailangan nila, ikaw po ang kumilos. Maging kanilang mga pamilya, pagpalain niyo po. Maging po ang kanilang pinansyal, pagpalain niyo po. Maging po ang kanilang emosyonal, lalong-lalo sa Christmas na ito, Panginoon, ikaw po ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan nila. Thank you, Jesus. And Lord, let there be unity, oh God, in the families. Let that restoration of unity of family be upon your people. So, Father, thank you for this day. Lord, receive the glory, receive the adoration, receive the thanksgiving. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin si Lord. God bless you. Pwede na po kayong pumunta sa inyong mga upuan and we will proclaim this victory. Amen. Pwede po bang tayo po tayong lahat? Okay? At ngayon po, habang nakatayo po tayo, isigaw po natin na pinalaya na ako ni Lord. Ulitin po natin, pinalaya na ako ni Lord. Amen po. Kaya wala na pong rason para hindi po tayo magpuri, para hindi po tayo magsamba. Kaya po sa lugar pong ito, palakpakan po natin si Lord. Come on, put your hands up. Sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Napakasarap magpuri sa ating Diyos. Woo! O kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Palakpak po natin ang ating kamay. Are you ready to sing?
Umiyak, 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 woo! Pumalakpak, umindak, lumundag, at umiyak ng buong lakas po natin. Pumalakpak, umindak, lumundag, at umiyak. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Oh, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Awitin po natin sa ating Diyos na buhay. Na buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo. Wala nang iba na naisin pa, kundi pasalamatan. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang iba na naisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus. Come on with all your voices. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Oh, salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Kami po ay magsasaya sa piling mo. Kami magsasaya, oh Jesus, sa piling mo. Kami magsasaya sa piling mo. Come on, palakpakan po natin si Lord. Woo! Pwede ko po bang marinig ang sigaw ng bawat isa? Woo! We want to welcome you po to CK, Christ is King World Harvest. At ang layunin po ng CK is matulungan po kayo na magkaroon po ng relasyon kay Lord at to help you become the kind of person that God wants you to be. Maari pong na-invite lang po kayo ngayon. Maari pong nahila lang po kayo ngayon. Kaya po kayo andito. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo that is not an accident. Si Lord po ang nagdala po sa inyo dito dahil mahal po kayo ng Lord. Amen? Sabihan mo yung katabi mo, mahal ka ni Lord. Kaya ka andito. And you know what? In this place, we are not just friends. Hindi lang po tayo magkaibigan, pero tayo po ay pamilya. Kaya meron po tayong ginagawa dito sa CK as a gesture of welcoming everyone. Handa na po ba kayo na i-welcome po natin ang ating mga first-timers, ang ating mga kapamilya, kapuso? Amen? In 1, 2, 3, welcome! Woo! And also, we would take this opportunity po na papuntahin po dito sa harapan lahat ng first-timers. Iga-guide po kayo ng mga nag-invite po sa inyo dahil po gusto po namin ipag-pray po kayo ngayon. Our Pastora Jing Moncada, our Pastora Aurora Moncada will be praying po. Ipag-pray po kayo ni Pastora Jing.
Kaya dito po kayo sa harapan. Amen po. Welcome, welcome po to the family. We are so glad po to have you. We are so blessed po to have each and every one of you here with us. Welcome po sa CK. You're most welcome. Alam ko po na hindi aksidente na pumunta kayo dito. Maaari pong in-invite kayo ng mga friends ninyo, pero si Lord mismo ang nag-invite sa inyo. At pumunta po kayo dito, si Lord po mismo ang nagdala sa inyo. Bakit po? Kung wala po si Lord, wala talaga tayong magagawa. Pero yung partnership po natin kay Lord, pwede po tayong pumunta sa atin pong great destiny. May plano pong maganda si Lord sa buhay ninyo. Kaya, we will pray po. Okay, huwag nyo lamang pong takpan yung camera. Ayan, may camera po tayo dyan dahil ila-live stream po ito one of these days. Okay? So, gusto ko pong sabihin sa inyo na mahal po kayo ni Lord. Amen. So, we will pray for you po. Pwede pong pakistretch natin yung kamay natin sa kanila. Thank you, God. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito na dinala niyo po ang mga first-timers na andito sa harapan. We ask and pray, Lord, na ikaw pong kumilos sa buhay nila. Mula sa araw na ito, silyuhan niyo po sila ng iyong banal na espiritu. Silyuhan niyo po sila ng inyong pangalan that they are yours, O God. At ikaw po, Panginoon, ay pagmamay-ari din nila. Ikaw na po ang kanilang Diyos at Panginoon. And Lord, dalangin po namin na makakilala sila sa inyo in a deeper way, in a more biblical way, in a more personal way. At Lord, salamat dahil tinouch mo ang puso nila. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya. And Lord, i-cover niyo po sila ng inyong blood. So Father God, dalhin niyo po sila sa kanilang great destiny. I speak blessing in all aspects of their lives, financial, material, emotional, and most of all, spiritual. I entrust their lives to you, Lord. To you be all the glory, the adoration, all the thanksgiving. In Jesus' name, amen, amen. Praise God. Pwede na po kayong umupo. God bless you po. And now, we are celebrating now, once again, the CK Cavite's first anniversary celebration. No? Parang kailan lang po na nagsimula po tayo sa isang maliit na gawain at ngayon, nandito na tayo sa covered court, no, seeing different places, seeing different faces. Pero ngayon po, alamin natin kung paano nga ba nagsimula yung CK Cavite. No? Kailan, paano nga ba talaga nagsimula? At tawagin po natin, palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Tita Emmy Tinya. Hello po, Tita. Dito po tayo sa harap. Hello po, Tita. Good morning po. Hello, good morning sa lahat. May mga kaunting katanungan lamang po kami. No? Kumusta po yung feeling nyo ngayon na nagse-celebrate tayo ng first anniversary? Siyempre, attorney, masaya dahil hindi ko na-expect na abot kami ng 1 year anniversary ng Cavite. At siyempre nandoon yung kaba ko dahil akala ko hindi makakarating ang mga tao. Kaya masayang-masaya po ako talaga dahil dumating po sila. Praise God. Praise Glory God. to God. Praise God. Amen. At ngayon naman po, balikan po natin konti yung anong pagsisimula po ng CK Cavite. Paano at kailan po nagsimula yung CK Cavite? Ang CK Cavite ay nag-umpisa kami sa Bible study lang. Kasama ko dito si Alma at saka si Cheryl. Sila yung unang-una ko naging kasama dito, ang August 21, 2022. Wow, August 21, 2022. At ngayon, hindi lang Bible study, talagang covered court na po. Kaya hindi ko rin in-expect na dumami kami ng dumami. Praise God for that. Amen. And ngayon po, ano na po yung mga gawain natin sa CK Cavite? Meron tayong soy meal every Saturday pagkatapos po ng service. Ang service po natin ay Saturday 10 to 12.
Tapos, pagkatapos nun po, meron po kaming cell group. Okay. At meron po din training po ng mga bata sa mga instrument. Nagtuturo po si Pastora Rica. Yun na po. At meron po tayong worship service po. Opo, may po worship service nga tayo Saturday, Saturday. 10 to 12. 10 to 12. Yes. Maraming Kaya- salamat po, Tita Emmy. Kaya in-invite ko kayong lahat na sana makasama namin kayo sa paglilingkod sa Panginoon doon po sa harapan ng bahay ni Kapitan sa Villa Mateo. Villa Mateo po yon pero harap ng bahay ni Kapitan. Yun po ang service center po natin. Okay. Sabihan po natin yung katabi natin. See you next Sunday. Saturday! Saturday. Sorry po, next Saturday. Yan. Thank you. Glory to God. Thank you po, Tita Emmy. And now, let's witness the presentation of CK Cavite leaders. Let's clap our hands to God.